Mga grade 10 students, sa videong ito ang itatakil natin ay tungkol sa activity 5. Ang title is O Magnets, Electromagnet. May the forces be in your field. So exciting po ang mga activity dito at napakaganda tungkol sa magnet ang mga i-explore natin. So for our background, electric and magnetic fields, a look back in history. So in 1819, Hans Christian Ørsted, a professor in the University of Copenhagen, discovered during a class demonstration that a current carrying wire caused a nearby magnetized compass needle to deflect. So napansin ito ni Hans Christian Ørsted accidentally during his class demonstration na kapag may kuryente yung wire, nagkakaroon ng deflection po yung needle ng compass. So this observation fired up tremendous research on electromagnetism. So ito yung pinagmulan ng maraming experiment na ginawa tungkol sa relationship ng electricity and magnetism, or the so-called electromagnetism. As a result, the effect on the motion of conductors placed within a magnetic field, such as in the operation of electric motors, was also experimented much and paved the way for practical electricity. So 12 years after this discovery, si Michael Faraday naman po nag-conduct siya ng famous induction ring experiment showing that current can be produced by sources of changing magnetic field. Ito yung may coil of wire, kapag hinulugan mo siya ng magnet, nagkakaroon ng deflection sa ammeter, so meaning nagkakaroon ng kuryente. So this is the key principle to practical generation of electricity, or tinatawag natin na generator. So the next activities should help you demonstrate and explain the operation of electric motors and electric generators that basically work because of the existing relationship between magnetism and electricity. Dahil po sa relationship ng magnetism and electricity, diyan lumitaw yung relationship naman ng generators and motors. So, ang pinaka-title ng ating activity, O Magnets, Electromagnets. So, for our objectives, we have 3 objectives. Explore the magnetic domains of a latch magnet. Ano ba yung latch magnet? Malalaman po natin mamaya. And observe and draw magnetic field patterns surrounding different magnets and magnet combination. So, isa yan sa gagawin po ninyo. Idodrawing niyo yung pattern ng magnet combination ng iba't ibang magnet na ipapakita natin. So, observe and draw magnetic field patterns surrounding a simple electromagnet and a current carrying coil of wire. So, pati po yung coil of wire, yung straight wire, na kapag may kuryente, ano yung pattern na mabubuo dun sa yung magnetic field pattern niya. So, for our materials, so ito, ipakita na natin. Ito po yung napakaraming materials. So, we have magnetic board. Pwede tayo mag-improvise niyan using glass, kaya naman bond paper, and compass. So ito pong compass, kung walang available sa inyo, nabibili ito sa mga school supplies. Mura lang po ito, 50 pesos, meron na kayo. Ito naman yung tinatawag po natin na latch magnet. So kasing laki po yan ng ATM. Yung latch magnet, in-order lang natin sa Shopee, sa halagang 30 pesos lang po yan, 10 peraso na. So sa mga students, sa mga teacher na gustong magkumpleto nito, may available po yan. Ito din po, itong bar magnet, kung wala kayong available, mura lang naman ito sa, pero yung magandang klase po nito, yung malaki-laki, almost 400. Ito po yung isa, yung neodymium magnet. Yung in-order ko na bar magnet, ganito po siya. Napakalakas ng attraction power niya. Hirap paghiwalayin pag nagkadikitan po yan. Ito naman po yung iron nail. And then we have the so-called U magnet or the horseshoe magnet. And we have the copper wire. And then disc magnet. Ito available yan sa mga junk shop, sa mga speakers, sa mga lumang electrical appliances. Yan, makakakuha kayo niyan. Ito yung alligator clip or alligator wire. So, ito po optional lang ito. Kung wala kayo, pwede namang i-directa ng i-connecta dun sa battery yung paggagawa po ng electromagnet. Papakita natin mamaya sa video na hindi na ako gumamit itong alligator clip, saka itong switch, and then itong battery holder. So, optional lang po yan. Pero kung mayroon kayo, mas maganda po. Pero kung wala po, pinakita rin natin na wala. Ano po? Ayan yung setup po natin sa figure 8, commercial latch magnet, commonly known as flexible sheet refrigerator magnets, and an improvised magnetic board which is made of, so preferably plastic ito po, with water or mineral oil and magnetic sand. So yung tinatawag natin na iron filings. So for our safety precaution, syempre yung mga magnet natin, may mga kanya-kanyang power yan, malalakas. Lalo na yung neodymium magnet na yan. So ingatan natin wag mahuhulog yung mga materials natin. Baka mabasag, saka yung magnet masira yung magnetic orientation niya, mawawala yung magnetic power niyan. And of course, sa mga gadget natin, ingatan natin na wag masyadong madikit yung magnet kasi baka masira yung cellphone natin at yung laptop, baka masira. So for our procedure, part A,
watch their domains. Used an improvised magnetic board and a pair of latch or refrigerator magnets similar to those shown below to observe magnetic field lines. So ito pong magnetic board, luckily sa school namin is available naman ito, pero kung wala po kayo, nung mga previous na years na wala pa po kami niyan sa school, ang ginagamit ko is improvise yung pinakita natin, o kaya naman kung wala talaga po, coupon band, pinapalagyan ko ng konting pulot yung coupon band, tapos suhulugan ng iron filings, doon po nakikita na yung pattern. Yun ang ginagawa ko dati. So pwede nyo din pong gawin yun, optional activity. So for our second procedure, lay each latch magnet under the magnetic board to tap gently the board until a clear pattern is formed by the iron filings. So in your notebook, draw the pattern made by the iron filings on table. So ito pong number 2 ito, makikita nyo ito dun sa second video na papakita ko mamaya, wala dito sa first. So note that the orientation of the magnetic field pattern for each latch magnet, o label if needed. O place one magnet on top of the other, make sure that they are arranged perpendicularly with each other. So ito naman makikita natin dun sa table 6. Puntahan na po natin yung table 6 para mas mabilis po tayo. So ito po yung table 6, letter A. Lightly drag the top latch magnet perpendicular across the other as shown below. Use the sides with no sticker. So yung pong magdidikitan na part. Ito B, C, gagawin po natin yung lahat sa video. Ito po yung perpendicular, ito yung ito naman yung parallel, talagang saktuhan sila. At ito naman yung obliquely arranged, ano po yung tingnan natin dito po sa video. So, habang pinapanood natin yung video, pwede nyo na pong masagot yung questions. So, tingnan muna po natin itong video. Ayan, sample na muna. Okay, ito po yung perpendicular, yung letter A. Napansin nyo po, walang masyadong interaction na nangyari. Walang masyadong effect with each other. So, ito yung parallel to each other. Tingnan nyo po. Diyan nakikita natin yung magnetic power. Talagang ang hirap galawin kasi na dumidikit na sila. Ito naman yung oblique. O, yan. Wala ding masyadong epekto po. Yun. Makita natin doon sa video. So, sa tanong, what have you noticed when you pull the magnet on top perpendicularly across the other? Yung perpendicularly across the other, ito yung letter A. Ulitin po natin. Yan po yung letter A, perpendicular across the other. What does this tell you about the magnetic field around the latch magnet? How do you relate the flapping interaction of latch magnet at different orientations to their magnetic field domains? Nangahulugan yung arrangement po pala nitong latch magnet. So, perfectly arranged siya kapag sila ay parallel to each other. Ano po, dun siya talaga nagkakaroon siya ng matinding attraction sa isa't isa. Sana malinaw na po sa inyo itong dalawang itong guide question. Okay, proceed po tayo sa sunod. Okay, sa part B naman, within the lines. So ito na yung i-experiment natin, yung iba't ibang arrangement ng magnets. So sa number 1, place the different magnets and electromagnets under the improvised magnetic board. So, ang pagkakaiba po ng magnet sa electromagnets, itong magnet, these are considered as permanent magnet. Yung electromagnets, ito yung nagkakaroon lang ng magnetic power kapag nakakonect siya sa electricity, either DC or alternating current. Ilalim natin sa improvised magnetic board o kaya sa magnetic board mismo. Each time, gently tap the magnetic board until a clear pattern is formed. On your science notebook, draw the pattern made by the iron filings on a table similar to table 1, to table 7. Ito po yung iba't ibang arrangement. Tingnan natin yung sunod pa. Ito po. We have between north to north, o kaya south to south, north to south, and then single bar magnet. We have disc magnet and neodymium magnet. We have the ironel wrapped with current carrying wires. Nerolyo po natin dyan yung current carrying wire straight, at ito naman current carrying coil. May coil po sa gitna, may instead na pako ang gamitin natin, ito po metal bar po siya. Panoorin po natin para makita natin yung so ayan po yung una, latch magnet. Kung mapapansin nyo po, medyo mahina pero mayroon siyang arrangement na makikita mo dito, nagkaroon ng concentration pa rin. Ayan, makita po yung mga lines na yan dyan. So nakahulugan, medyo mahina lang po talaga yung latch magnet. Ito naman yung U-shape magnet. Ayan, makita nyo po yung pattern dito. Ayan. Ayan, may pattern, may line na po na papalapit sa magnet. Ayan, sa panabi. Ito po, kitang-kita nyo. Ayan. Ayan po. Ulitin po natin yung sa U magnet. Ayan, kita nyo po yung pattern, no? Yung line papunta po mismo sa magnet, yung concentration. Ito naman po yung bar magnet na, ayan, kita nyo po. Dito mapapansin nyo, may curve na attraction sa isa't isa kasi magkaiba po sila ng polarity. Ayan. Kita nyo po yung concentration dito. Saka ito po yung circular part. Yan, magkaiba naman po yan.
Tingnan nyo po ang pagkakaiba. Halos walang concentration dito, halos papalayo sila. So, same po yan. Same polarity po yan. Yan. Pwede nyo na pong i-drawing. So, yung iba po, in-experiment natin. Kagaya nito, wala po yun dyan sa libro. Trinay natin na paganyan. Yan, kita nyo po yung curve dito ng iron filings pattern. Ito po, sa gitna. Tingnan nyo po, magkakaroon ng paganyan. Pa-circular. Ito naman po yung disc magnet. Ayan, concentrated dito. Sa gitna, meron din pong napansin ninyo. Ito naman po yung neodymium, yung buo. So, concentrated siya siyempre dito po sa gitna. Ayan, ito po yung tinatawag natin na electromagnet. Ayan, kapag kinonekta natin sa battery, magkapansin nyo po dito, yun, nagkaroon na po dito ng pattern, magnetic pattern dito sa dulo, saka dito po. Ayan, kita nyo po yan, pattern na yan. Approaching towards the nail, the electromagnetic nail. Pero kanina hindi po nakakabit sa battery, mapapansin niyo wala siyang magnetic. Ito naman po, halos din natin mapansin, siguro na mahina lang yung battery na gamit natin kasi nga kapag current carrying wire na straight lang, so hindi masyadong malakas ang magnetism niya. Pero meron po, titingnan niyo po dito. Sa bagay, almost same lang po yan ang pattern nung sa may pako. Ang kaibahan nga lang, mas masyadong malakas yung magnetic power kapag naka-coil doon sa iron mismo itong wire, yung current carrying wire. Ito po, i-try natin yung experiment, wala na yun dyan sa libro. Yun, ikiniskis natin. Dati kanina walang pattern na mabubuo. Kiskis natin sa magnet. Tapos i-try natin ilagay sa ilalim kung anong pattern na mabubuo niya. Ayan. Mayroon pa rin po. Kung napansin niyo, ayun, may mga lines, meaning naka-create siya ng magnetic field. Yun, ito naman po yung isa pa na may coil ulit, coil of wire. Kita nyo po yung concentration sa ilalim dito po. Same din po siya ng pattern nung sa with nail saka nung current carrying wire na straight. So nagkaroon lang sila ng difference in terms of strength. Pero kung lalakasan natin ang amount ng electricity nito, so mas malakas po, tanda natin, the greater the amount of electricity, the greater the magnetic power or magnetic strength of the electromagnet. So ayan, kaya na po nating sagutin itong mga questions dito sa ating guide questions. Ayan, ito naman po yung pattern kapag ito po ay north and north, meaning same pole. Ano po, yan po yung pattern. Tingnan nyo, papalayo po sa isa't isa. Papalayo. Kaya baga hindi sila nadikitan. Or repulsion, yung tingnan natin, yung repulsive power. Kahit po gawin natin yung south and south, the same pattern po yan. Ganyan din ang mangyayari. So, pansin natin, yung pattern ng iron filings, talagang kita mo yung line na talagang papalayo sila sa isa't isa. And then, tingnan naman po natin yung, ito naman po, opposite. Pag sinabing opposite or unlike poles, pwedeng north ito or south ito. Ito naman ay north or south. Basta north and south po yan. Magkaiba. Tingnan nyo po yung attractive power niya. Talagang naghihigupan sa isa't isa. Yung lines. Ang ano po niyan is attraction. So, magnetic field between unlike poles showing attraction. So, ito naman pong isa is single bar magnet. Ayan. Sa single bar magnet, pansinin nyo po, dito sa part na to, mayroong attraction dito. Kasi nga north and south yan, automatically, may attraction yan dito sa part na to. Yun, may pa-circular po dito. Kagaya nung napansin din natin doon sa ibang bar magnet po kanina na sinample natin. Meron po na siya ditong magnetic field. Sagutin po natin itong mga tanong. Try natin. Paliwanag natin itong mga tanong. Compare the magnetic field patterns drawn in table 7. What similarities and differences have you seen among them? Yun, marami tayong i-compare. Ano-ano yung mga similarities and differences na nakita natin. Yung binigyan natin na sample, yung sa electromagnet, sa current carrying wire, doon sa coil of wire, ano yung po yung nakikita nyo doon. So, based yan sa drawing po ninyo ng mga pattern, dyan kayo mag-base ng inyong comparison sa similarities and differences. So, sa question 24, what do the magnetic field patterns shown on the magnetic board indicate about the strength of the magnets? So, ano daw po yung pinapakita nun? Yun bang concentration ng iron filings? Mas marami ang concentration ng iron filings? Mas malakas ang magnetic strength, yun ba? O, panoorin po ulit natin itong video. Ayan. Tingnan nyo po ha, yung sa magnetic field patterns, saka sa strength ng magnet. Kapag ba malakas yung magnet, mas marami ang concentration. Ayan, tingnan nyo po dito. Ang concentration po ng field ay papunta talaga approaching towards the magnet. Kasi ito pong iron filings, talagang magnetized material yan na na-absorb talaga ng magnet. What do the magnetic field patterns indicate about the forces of interaction between magnets? So ano man ang pinapakita nung
magnetic field patterns dun sa interaction. So, dalawa lang naman po ang interaction. Ayan, pinakita natin kanina yan. Dalawa lang naman ang interaction, either repulsion or attraction. Ano po? So, sa question 26, how will you use the button compass to describe or determine the force of interaction between magnetic poles? So, paano natin malalaman using compass or may describe yung force of interaction between magnetic poles? So, ulitin natin, yung dalawa lang naman yung interaction, either attraction and repulsion. Paano natin magagamit ang compass? Okay. So, a magnetic field is a field of force produced by a magnetic object or particle or by changing electrical field and is detected by the force it exerts on other magnetic materials and moving electric charges. So, magnetic field sources are essentially dipolar in nature. Pag sinabing dipolar po, lahat ng magnet ay laging dalawa ang polarity. Pinuhin mo man ang magnet, sa kaliit-liitan, laging dalawa ang polarity niya, north and south. Ano po? Tandaan niyo po yan. Having a north and a south magnetic poles. Characteristics of a magnetic field around a permanent magnet can be examined more closely by studying the pattern of paramagnetic particles brought near the vicinity of the permanent magnet. So, yung ginamit po natin is the iron filings. Doon natin makikita yung concentration, yung magnetic strength ng isang magnet based doon sa pattern na pinakita natin sa magnetic board. So, for our ideas for research, the hidden structure of a refrigerator magnet can serve as a model for how a scanning probe microscope works. This tool has a super sharp tip that is only 1 atom thick, allowing nanoscientists to probe across a nanoscale surface. A nanometer is a billionth of a meter. So, napakaliit na po niyan na masyado. So, what new recording materials did scientists prove, study, manipulate, and control using nanotechnology? So, may kinalaman din po dyan ang magnetism and electricity. Yan sa tinatawag natin na nanotechnology. Okay, for our next video lesson, we are going to share to you the activity 6, the electric field simulation. Yon, papakita na natin yung electric field and susundan po yan ng magnetic field. So, papakita natin talaga yung relationship ng electricity and magnetism. Okay, good luck po sa ating lahat and maraming salamat sa inyong panonood.